Una, sasalain para tanggal yung mga dumi-dumi kasi meron siyang maliliit na mga balahibo, kailangan siya salain. Ayan, sinasala na siya. Ganyan maggawa ng liban, guys. Yung liban, iniinom nila yan dito, yung mga kabayo. Ayan, nasala na siya. Okay. Ayan guys, yung dumi, yan yung dumi na galing sa gatas ng karot o tupa. Yan, sinasala yan kasi para para matanggal yan. Yan yung gatas. Next, magsasala na naman tayo ulit. Ang umiinom niyan guys, yung tinatawag namin dito na na tinatawag namin na kabayo, yun yung mga yung mga Kuwaiti, para hindi halata ba na tinatawag namin sila sa pangalan. Yan ang tawag namin dito sa kanila. Ayan, nasala na natin. Ayan. Yan yung gatas galing sa karot o chef. Yung chef. Ang dami. 2 kaldero. Gagawin niya ng iban. Ayan guys, sinalang na namin dito sa pagkatapos na sinala, isasalang siya sa apoy na initin konti, kahit mga 10 to 15 minutes para mag-aligam-gam lang siya. Tapos pag mainit na yan, ay hindi naman masyado mainit, yung parang aligam-gam lang, lalagyan natin ng rob, or tinatawag nila na rob, yogurt sa atin to yogurt. Yan, hahaluan siya ng yogurt. Hihintayin natin guys na lang siya, mag-aligam-gam. Ayan siya. Yan yung gatas ng karot na ginagawa namin dito ng liban. Ayan guys, medyo na siya, medyo nag-aligam-gam na siya. Lalagyan namin ng konting rob, konting yogurt para mag siya, yung texture niya mag sticky, kasi ganun ang iba nilalagyan siya ng 1 kutsarang rob or yogurt para mag-sticky siya. Kundi lang ilalagay. Ayan. Pagkatapos namin isa lang sa apoy, binalot namin para ma-maintain yung init niya. Kasi hihintayin siya ng within 8 hours para mag-sticky siya. Tapos pag after 8 hours, titingnan namin kung mag-sticky na ba siya. Kung mag-sticky na siya, pwede na siya ilagay sa
sa freezer. Ayan na yung result ng ano, after 8 hours nung lagay na namin sa freezer. Ayan na siya. Parang mukhang malapot na siguro to. Pwede na to siya i-makina. Ito na yung result na